Nakikita mo ba yon? Parang may ilaw dun sa ibaba. Mas marami pa palang isda kaysa akala ko. Nasa lambat ko na siya. Dadaan sa harap niya ang isda tapos boom! Ang laki ng hito mga pare. Tignan nyo. May maliit na pagong. Ay, ang laki ng ahas mga pare. Ahas ba yan? Aha, so yan? Diyos ko. May nakuha tayo. Kamusta BFP Nation? Welcome ulit sa isa na namang astig na video mga kaibigan. Ngayon nandito tayo sa kanal na dati punong-puno ng isda, pagong, ahas, at baka pati buwaya. Siksik sa buhay noon mga kaibigan. Dati, parang normal lang ang itsura ng kanal na to. Pero ngayon, talagang sinira na nila. Dati, may mga astig na isda dito. Sigurado ako meron pa rin, pero hindi na tulad ng dati mga kaibigan. Nakagawa tayo ng mga astig na video dito, kung saan nahuli natin ang asul na crawfish, African cichlids, at malalaking dojo loach. Ang saya mga kaibigan. Na-explore natin yung tunnel at nakita ang mga astig na isda sa loob. Pero ngayon, puro guho na lang at pinupuno na nila lahat. Mga kaibigan, malapit na talaga nilang sirain ito. Ilang buwan na ang nakalipas nang gumawa tayo ng video kung saan sinubukan nating iligtas ang maraming aquarium fish mula sa maruming tubig. Marami tayong nahuling isda. Ngayon mga kaibigan, kitang-kita nyo na mas makitid na ito at malapit ng matabunan. Kaya kailangan nating kumilos agad. Nandito tayo ulit para sa part 2 para magligtas ng mas maraming isda. Tingnan nyo, dito ang lagusan. Kakaulan lang. May kaunting tubig na pumapasok. Maganda ito para sa mga isda at tataas ang level ng tubig. Kung mapapansin mo, mababaw lang ang tubig dito at may malalaking isda gaya nung isa. Tingnan mo, parang higanteng spotted tilapia yon. Nakikita mo yon? Gumagalaw yung buhangin. Ha? Ang weird nun. Teka, mas marami pa palang isda kaysa akala ko. Mukhang 2 tilapia yon. Nag-scan lang tayo. Ayun, may bluegill pa. Ang daming isda mga pare. At kitang-kita nyo, mababa talagang tubig. Marumi at polusyonado ang tubig. Kukunin natin lahat at ililipat sa dulo ng kanal kung saan lumalawak ito. Pero yung mga astig na alam namin nandito, based sa dati naming karanasan. Kukunin namin at ilalagay sa mga pond at aquarium sa likod ng bahay ko ang lahat ng astig na bagay na yon. Kaya nagdala kami ng gamit. May lambat kami, may mga timba kami, at pupunta kami hanggang dulo. Maglalakad lang kami pababa sa sapa na ito. Sobrang excited ako mga tol. Tara, simulan na natin. Alam nyo, pwede ko sigurong salukin ng isda dito gamit ang timba. Ay, hindi. Sumadsad siya sa pampang. Sa timba ka na mga tol. Ito ay spotted tilapia. Kita mo, payat at lubog ang tiyan niya. Malamang matagal lang hindi kumakain. Maraming ibon dito na kumukuha ng maliliit na isda. Yung malalaking isda, malamang mabubuhay. Tingin ko, hindi makukuha ng ibon ng isdang to. Kaya ito ang una nating isda na nailigtas. Ilalagay muna natin siya sa timba, tapos ililipat sa dulo ng kanal na mas malalim. Sana mabuhay siya. Saan sila? Ayun, nandyan sila. Nakikita ko. Sige, gawin na natin to. Oh, dito mismo. Medyo malabo pero parang may nakita akong 2 isda. Nasa lambat ko na siya. Nakuha ko na sila. Ay, may isa pa pala. Nakuha ko siya. 2 na ang nakuha natin. Oh. Ngayon, ang nahuli natin ay spotted tilapia. Blue tilapia naman ang mga to. Ay, grabe. Hindi ko alam bakit laging ganito. Nandito ako para iligtas ang mga isda. Pero ang ganti nila, sinabuyan ako ng maruming tubig. Swerte kayo, mabait ako. Ililigtas ko pa rin kayo. Mga pare, sa tingin ko, ang gagawin natin, may 3 na tayong dambuhalang isda. Ilalagay na natin sila sa truck at pupunta tayo ngayon mismo sa kanal para ilagay sila doon para makapagpatuloy tayo. Ang dami na natin nakuha. Nasa mga mata at mukha ko na. Diyos ko. Hindi maganda yan. Tumigil ka na. Tigilan mo na. Ano yan? Malaking bluegill pala. Sige, ayos yan. Maliit na katutubong isda na sinasalba natin. Tingnan mo yung laki ng bluegill na yan. Bigla na lang siyang lumitaw. Parang sabi niya, "Uy, iligtas mo rin ako bro." O mga tol, lipat na tayo sa dulo ng kanal. Kita nyo, ang lawak na dito. Ngayon, legal naman talaga to. Pinapayagan kang pakawalaan ulit ang mga isda na nahuli mo sa parehong tubig kung saan mo sila nakuha. Kaya technically, pwede to mga tol. Nailigtas natin ang mga isda dito. Ayan na sila. Handa na silang umalis. Ayos. Sige mga pare. 4 na isda na ang nailigtas natin sa loob ng 2 segundo. Babalik tayo sa ilalim at titingnan pa natin kung ano pang makikita natin doon.
Sana makakita tayo ng mga astig na isda para sa aquarium. Sige mga pare, nandito na ulit tayo sa Lagusan. Ngayon, may dala na tayong maliit na lambat. Kaya magsisimula na akong manlambat para makita kung anong mahuhuli natin. Mukhang nakuha na natin karamihan ng malalaking isda. Ngayon, aalamin natin saan nagtatago ang maliliit na isda. Ang dami dito, tingnan mo. Tingnan mo ito. Pwede silang pumasok doon. Parang maliit na kuweba yon. Nako, Diyos ko, ang dami nating putik. Tingnan natin. Ay, Diyos ko. Ayan, African cichlid yan. Sige, nandito pa sila. Ang astig talaga. Mga maliit na mosquito fish yan. Pero ito, ang astig talaga. Mukhang mabuna yan. Wow, ang ganda talaga nun. Sige, patunay. Ito na, nandito pa rin ang mga aquarium fish, kahit napakababa na ng tubig. Nakakainis makita na sira ng lugar na to. Dati kasi maraming isda dito. Ilalagay natin sila sa timba. Ayos. Sige mga tol, naglalakad tayo sa tabi ng sapa. Ang babaw na dito, ilang pulgada na lang ang tubig. Maraming maliliit na isda, pero wala akong nakikitang malalaki. Sa palagay ko, hindi sila mabubuhay dito. Mali pala ako. Tingnan nyo, may maliit na largemouth bass. Oo, lumalaban siya sa agos. Baby largemouth bass yan. Hindi sapat ang tubig na ito kaya ilalagay natin siya sa timba. Wow, ang dami na nating nasagip na isda. Excited na ako makita kung ano pang mahanap natin. Sana mas marami pa tayong masagip ngayong gabi. Anong nakikita mo? Hindi ko alam. Mga isda. Diyos ko. Teka, jaguar yon, Helen. Kailangan ko siyang hawakan. Jaguar talaga yan. Malaki rin yan. Si Helen ang nakakita sa kanya. Sabi niya, "Oh, may nakita akong isda." Nahuli ko siya gamit ang kamay ko. Seryoso? Astig yon, guys. Marami na kaming nahuling ganito dati. Malaki at astig talaga ang cichlid na yan. Pinakapaborito ko sa mga isdang ito, ang bibig nila. Parang vacuum kung manghuli ng isda. Tignan mo yung bibig na yan. Dadaan lang ang isda tapos boom! Astig. Sige, ilagay natin siya sa timba at kunin ang aerator para sa mga isda natin ngayon. Para lang masigurado na mabubuhay sila. Sige, siguradong ilalagay natin si kuya sa isa sa mga pond mamaya. Pero ngayon, ilalagay muna natin siya sa timba. Naku, may isa pang isda. Tingnan mo, nakikita mo ba siya? Hindi. Nasa ibaba siya. Kailangan ko ng lambat. Bantayan mo siya. Hindi ko nga makita. Sige na, tara na. Sige, ang dami nating putik dito mga pare. May nakita kaming isda na lumalangoy doon sa ilalim. Tingnan natin kung nakuha natin siya. Diyos ko. Madumi ang tubig na to. Sabihin mong nakuha natin siya. Astig talaga yung isda. Naku, kadire. Mukhang hindi natin siya nakuha. Sa tingin ko, hindi na siya makakatakas dahil naipit siya at mababaw na ang tubig. Kung maghihintay tayo dito, baka makita ulit natin yung isda. Nakakainis talaga. Mukha siyang baby dalag. Nakikita ko siya. Talaga? Kung puti yun, nandun lang yun. Ah, nakikita ko siya. Siya nga, oo. Sige mga pare, ito yung isa na nakatakas sa atin. Ano yon? Teka, ano? Hindi natin siya pwedeng hayaang makatakas ulit. Nakuha ko siya. Nasa lambat na. Tignan mo to. Ano? Ah, isensa mga pike. Mga pare, nakahuli na kami ng 2 baby pike cichlid dati dito. Medyo kahawig nila ang mga dalag. Astig, di ba? Legal naman mag-alaga nito, kaya pwede talaga namin silang alagaan. Nako. Ilalagay siya sa timba at lalagyan ng aerator para manatiling malusog. Ang galing talaga. Helen, ang galing mo. Nakakita ka ng 2 isda. Yung isa jaguar, tapos yung isa pike. Sobrang astig nun. Ilalagay natin siya sa timba. Ayan na. Di ko na alam kung ilan na ang isda natin. Pero may nakuha tayong mga astig talaga. Yun lang ang alam ko. At mapapatuloy pa tayo. Tingnan natin kung ilan pa ang makukuha natin. Grabe. Tignan mo, tumatalon sila ngayon. Ayan pa, tumatalon siya. May isa pa dito. Mukhang hindi okay to. Tilapia yan, babae. Ang ganda. Buhay ka pa ba? Sa tingin ko buhay pa siya. Tilapia yan. Nandun siya sa mababaw na parte. Tingnan mo to. Baka narinig niya tayo at sininyasan tayo dito. Isa itong malaking Mayan Sea. Malaking Mayan cichlid yan. Diyos ko. Igilan mo akong wisikan. Nakuha mo na. Gawin mo ulit. Sa tingin ko sinusubukan talaga ako nito ngayon. Talaga? Talaga. Sige, magdadagdag tayo ng timba para sa mga isdang hindi iuwi at ililipat lang sa kanal. Nakuha natin ng isang Mayan cichlid at isang tilapia na hindi naging mabait sa akin. Na yan mga pare, tuloy lang tayo pababa doon. Habang lumalalim tayo, maaari mas marami pang isda ang makita natin. Tingnan natin kung ano pa ang mahahanap. Tingnan nyo kung gaano kadumi yun. Hindi ko nga alam kung ano yun mga pare, pero nakakadiri talaga. Oh, may maliit na isda dito. Maliit na isda? Hoy, tumigil ka dyan. Tigil. Huwag kang lumaban.
Tingnan mo, halik ka sa kamay ko. Pakiusap. Sa tingin ko, African cichlid siya. Diyos ko. Literal siyang pumasok sa kamay ko. Nakakatawa talaga yan. Isa na namang mabuna ito. Ang daming insekto. Diyos ko. Doon, lumapit sa akin ang maliit na African cichlid at lumangoy papunta sa akin mga kamay. Ayun, at ayan na siya. Ayos. Tara, tuloy tayo. Sige, eto na tayo. Papalapit na tayo sa lagusan. Medyo kinakabahan ako. Naririnig ko ang mga isda. Naririnig ko ang mga isda. May mga isda dito sa ilalim. Naririnig ko siya at ang pagtalsik ng tubig. Tignan mo, may isa dito. Malaking tilapia. Pasok ka sa lambat, pare. Sige, kailangan natin siyang hulihin ngayon, mga pare. May naririnig pa ako. May naririnig pa ako. Nandun sila sa taas. Nandun sila sa taas. Grabe. Ito. Iganting hito, mga pare. Tignan niyo to. Ano? Iganting bullhead ito. Grabe. Tingnan niyo to. Uy, pare. Mukhang papunta siya sa ibaba ng ilog. Tigilan mo na yan. O sige, ito ay isang hito, mga tol. Tingnan niyo kung gaano siya kalaki. Nakahuli na kami ng ganito dati at pinangalan ng Butthead. Ayos si Butthead, mga tol. Ang tapang nila. Muntik na niya akong kagatin. Tatayo pa rin tayo, astig. May nahuli tayong hito, mga tol. Ayan na yung tubong sinasabi ko. Diyos ko, ahas pala. Ay naku. Umatras ka. Hindi. Umatras ka. Tama, hindi natin gagalawin ang ahas. Tara na, ilalagay natin to. Hindi ko iuwi si Butthead 2.0. Ililigtas pa rin natin sila. Puno na nga ang timba. Pagkalagay ng mga isda, dadali natin sila sa mas malaking kanal para mailigtas. May 4 o 5 isda na sa loob. May nakita kaming ahas doon sa ibaba. Nakaharang siya sa daan. Gusto kong daanan para hulihin ang mga astig na isda na madalas makita doon. Mukhang kailangan lang nating, alam mo na, maging matapang Helen at... Medyo natatakot ako. Oh, malaking ahas. Di ko alam kung anong uri, pero malalaman din natin, mga kaibigan. Ayan na sila. Tingnan nyo silang lumalangoy palayo. Pero ayos lang yan, mga kaibigan. Nailigtas na natin lahat ng mga isda na ito. Sige mga kaibigan, nandito na tayo ulit sa lugar kung saan natin nakita yung ahas kanina. Dito lang sa baba, sa tapat ni Helen nakatayo. Di namin alam kung saan ito nagpunta. Medyo nakakatakot. Pero magpapanggap na lang kami na parang walang nangyari. Grabe, may maliit na pagong sa ibabaw nito. Seryoso ba to? Sige, bitag ba to? Doon galing yung ahas. Tingnan mo, inilalabas niya ang maliit niyang ulo. Diyos ko, ang liit niya. Ang cute niya. Hindi ko alam anong pagong yan. Pero balot siya ng lumot. Tingnan mo, Kadire. Puro lumot ka na, pare. Anong pinaggagawa mo? Siguro, pababayaan na lang natin sila. Ang mga pagong, kaya sa lupa at tubig. Hindi nila kailangan ng maraming tubig. Ibabalik natin siya kung saan natin siya nahanap. Ipapahamak mo siya. Ah, ang ahas. Oh, siguro ilayo na lang natin siya doon. Hahawakan muna namin siya at ililipat namin sila pababa ng kanal ng kaunti kung saan hindi siya masasaktan ng ahas. Dito na mismo mga pare yung lagusan na tinutukoy ko. Excited talaga ako. Isasawsaw namin ang mga lambat namin doon at titingnan kung anong mahuhuli namin. Baka mahuli namin yung ahas. Pero sa tingin ko may mga isda rin. Ay grabe, Diyos ko. Ano yun? Ano yun? Ay, may isda rin dito. Tingnan mo yan. Oo, dahan-dahan lang. Hindi ko alam kung ano yun. Maraming malalaking isda dito sa pinakamalalim na parte ng sapa. Kaya siguro dito sila nagsisiksikan. Tingnan mo doon, may tilapia sa taas. Ayun pa, isang malaking mayan. Ay nakakatakot. Ano yung malaking isda? Parang nandito lang siya. Oo, isa pang hito. Nakita mo yon? Hindi ko siya nakita. Naglalagay lang ako ng lambat sa tubig. May isa pang hito. Isa pang maliit na bullhead. Ang cute niya. Mas maliit yon. Ang cute talaga. Sige, maraming isda dito mga pare. Punuin natin ang timba at magpatuloy magsala. Tingnan natin kung ilang isda ang maliligtas. May isa na namang maliit na hito. Ilalagay natin siya sa timba at ililipat sa sapa mamaya sa video. Ano yon? Ayun ang ahas, Helen. Papalapit siya. Diyos ko. Diyos ko. Sa tingin ko, yon ang ahas. Nakakatakot to mga pare. Hindi ko makita sa tubig. Dito nakita ang ahas. May dambuhalang isda akong nakita. Susubukan nating sumalok sa tubong ito. Ay, may isda sa bitak. Nakikita ko talaga. Nakuha ko siya. Ay, isa na namang dambuhalang tilapia mga pare. Marami na tayong nahuli ngayong gabi at ilalagay din natin siya sa timba. Magandang tilapia yan. Diyos ko, ano yun? May isa na namang ito. Nagbibiro ka ba? Tingnan mo kung gaano karaming isda ang nahuhuli natin dito ngayon. Ang astig nito. Ay, malaki ito. Ito na ang pinakamalaki sa lahat. Tingnan mo kung gaano kalaki ang ito. Ang laki niyan, dambuhala talaga. Ay, bullhead yan. Iyan ang pangalan ng lahat ng mga hitong ito. Tinatawag silang bullhead na hito mga pare.
Simula ngayon, bullhead na hito na ang tawag dito. Pero may mas malaki pa na umatake sa mga paa ko. Ilalagay natin siya sa timba at alamin kung ano yon. Malaking ahas yan mga kaibigan. Hindi ko alam kung anong klase. Mag-comment sa ibaba. Nandyan ang ahas sa ilalim ng bitak. Ayun no. Ay Jesus, sandali ano yon? Diyos ko, wala na siya. Nakita mo ba yung malaking isda? Di nga. Hindi talaga Helen. Oscar yan. Ang ganda. Tingnan mo kung gaano kaganda ang Oscar na yan. Grabe, Diyos ko. Nababaliw na ako sa tuwa. Ang laki ng pulang Oscar. Hindi maaari. Mayroon tayong spotted tilapia. Hindi ako makapaniwala mga tol. Magiging astig siya sa grupo ng mga Oscar. Nag-set up kami ng isang pond na para lang sa mga Oscar. Sila talaga ang paborito kong isda. Ibabalik natin ito sa timba ng mga itatabi at magpapatuloy sa pag-ayos ng isda. Grabe talaga ito mga tol. Kukunin na natin ang bagong Oscar natin. Ang ganda nito. Sa totoo, Parang ngayon lang ako nakakita ng ganitong kapulang Oscar. Ilalagay natin siya sa timba ng mga itatabi dyan. Na yun, makikita ninyong malinis sa talaga ang lugar sa likod ko. Iska natin ang lugar. Helen, malinaw ang mata mo sa isda. Sabihan mo ako kung makita mo. Aso. Grabe, hindi ako makapaniwala. Ay, lumalangin na siya palayo. Lumalangin na siya palayo. African cichlid yan. Sige na, pasok sa lambat. Diyos ko, ang bilis niya. Ay, mukhang nakuha ko siya. Oh, nakuha ko siya. Napansin ni Helen. Grabe, ang ganda niyan. Tingnan mo yan, ayos talaga yan. Yan ang paborito ko sa lahat. Isa pang African cichlid yan dyan. Idadagdag natin siya sa koleksyon natin. Sa tingin ko, 3 na yan. Ang ganda ng takbo natin ngayon. Suriin pa natin ng kaunti ang paligid. Tingnan mo to. Ang linaw ng tubig na yon. Sinasabi ko lang, grabe. Ano yon? Ano yon? Sa ilalim ng kalon. Nakuha ba natin? Ay hindi pala. Hindi yun mosquito fish. Mas malaki yon. Oo, nakuha natin. Hindi pwede. Baby Oscar to. Astig siya. Pati yung isa maganda rin. Ano meron sa mga Oscar ngayon? Ang gaganda nila. Nakita ko siya mismo sa ilalim ng gumagalaw na talon na yon. Malamang, nangangaso siya ng mga maliliit na mosquito fish doon. Ililigtas natin siya mamaya. Matutuyo ito at mapupunan ng lupa, kaya bawat mahuhuling isda, hindi. Hindi. Nabitawan ko, hindi. Pakiusap, nakuha ko na, nagawa ko. Nakabawi ulit ako mga pare. Nadula siya pero nahuli ko agad mga pare. Nakabawi ako sa mga tumatawag sa akin ng butterfingers. Oh, ayan sa inyo. Ay hindi, bumalik ka sa lambat. Nagawa ko na naman. Sige, diretso na sa timba. Hindi na natin siya ilalabas mula sa lambat papunta sa timba. Yun na yon. Pasensya na mga pare. Hindi ko alam ang nangyayari. Sinuri lang natin ang maliit na bahagi. May nakuha tayong African cichlid at baby Oscar. Pupunta tayo sa kabilang tubo kung saan nakita ang malaking ahas. May malalaking isda rin doon at susubukan nating mahuli sila. Babalik tayo mamaya, titingin ulit. Tapos dadalhin lahat ng isda sa bahay ko. Pero kailangan ko munang malaman kung anong klaseng isda yung malaki. Mag-ingat ka sa ahas. Hindi ko alam kung nasaan siya. Baka nasa lungga niya. Snakehead ba? Ay, Jesus ko. Oo, snakehead yon. Diyos ko, ang laki. Tingin ko yun yung malaking isda kanina. Tinamaan ko ng lambat. Nasaan na siya? Ang dumi at nakakatakot dito. Parang nandito siya. Kita ko likod niya. Handa ka na? Sana huwag kang manggagat. Diyos ko, nahahawakan ko siya. Oo, anong ginagawa mo? Dumaan siya sa pagitan ng mga binti ko. Nahuli ko siya. Diyos ko. Tinan mo yung laki ng snakehead na yan? Ang isdang to, tumigil ka. Hindi. Kumalma ka, kuya. Wow, tingnan mo kung gaano siya kaganda. Diyos ko. Tingnan mo yung kahel sa snakehead. Yan ang mga kulay pang breeding. Ibig sabihin, baka may inahin dyan at nagpaparami sila. Pero mga pare, sinasalba natin lahat ng isda na mahuhuli. Pero hindi natin pwedeng gawin yon sa snakehead. Alam niyo na yan. Illegal talaga yon. Pero okay naman siya dito ngayon. Nakakalakad sila sa lupa at nabubuhay sa ganitong kondisyon. Maganda talaga yung isda. Malaking snakehead. Kailangan lang natin siyang ibalik. Oo, gagawin niya yon. Nahuli na natin ang dalag, titingnan natin kung mahuhuli rin natin ang ahas. Hindi. Diyos ko, hindi ako makapaniwalang bumalik ako sa tubig na to. Nandito ang ahas. Pakiramdam ko may iba pang isda dito. Uy, ano yon? Isa na namang dambuhalang Mayan cichlid at may patay na bluegill. Tignan mo, yak. Malaki, sobrang laki. Oh, umiihi siya, sarap. Isa talagang halimaw na mayan yan. Sige, at ang dami nating isda sa loob na yon. Kailangan nating, alam mo na, maglakbay pababa ng kanal at pakawalan sila ngayon para mailigtas sila. Oo nga, grabe. Sige. Ayan na sila.
Tara mga pare, ang dami nating isda sa timba, pati yung pagong nandoon. Tingnan mo, ayan si Bullhead number 4 at yung pagong. Pare ang nakakatawa ng itsura ng mga hito na yan. Gagawin natin ang huling pag-iikot sa unang lagusan at sa pangalawang lagusan. Tingnan natin kung makakahanap pa tayo ng isda bago mahuli ang lahat. Bago nila tuluyang tabunan. Pagkatapos mga pare, uwi natin lahat sa palaisdaan ko. Kita-kits doon. Uy, tingnan nyo kung gaano nakakatakot yan. Tingnan nyo. Kita natin hanggang dulo. Teka, nakita mo yon? Parang may ilaw dun sa baba. Nakita mo? Parang may maliit na kwarto na may ilaw. Medyo nakakatakot yon. Sige, kung gusto nyong pasukin namin yon, 10,000 likes at alamin namin kung ano yung kwarto na may ilaw. Tingnan mo rin lahat ng basurang to dito. Basura, basura. Noon una, kaming pumunta dito, mas malala pa. At kami mismo ang naglinis ng lahat ng basura. Kaya mas maganda na ang itsura ngayon. Pero gaya na nakikita nyo, may mga baso. Grabe Helen, orange na ulang. Higanting ulang. Lumabas mula sa bag. Ay, ang tubig. Ayan siya. Tignan nyo ang malaking orange na ulang mga kaibigan. Diyos ko. Alam naming may asul dito pero wala kaming ideya. Huwag mo akong kurutin. Ang lalakas ng sipit niya. Aray! Aray, ang sakit. Ang lalaki ng mga sipit niya. Diyos ko. Tingnan nyo ang laki ng orange na ulang na yan. Pinakamalaki na yan na nakita ko mga pare. Dati marami na kaming nahuling asul dito. Sa tingin ko, naka-6 o 8 kami isang gabi. Pero di namin alam na may orange pala. Astig yun. Pupulutin namin lahat ng basura. Balak namin tumulong sa kalikasan hanggat kaya. Ang astig na nakita natin mga pare, ilagay na sa timba. Isasama natin siya sa Crawfish Jungle Gym. Orange lahat na yon pare, Ulang at Oscar. Excited na akong umuwi at ilagay sila sa pond. Kaya yun ang gagawin natin. Nakakalungkot ang sitwasyon pero ginagawa namin ang kaya namin at maraming isda ang nasasagip. Kung gusto niya ng part 3 ng pagsagip dito, mag-like lang sa baba. Sa ngayon, magkita-kita tayo sa bahay ko. Ayos mga pare, nandito na tayo ulit sa bahay ko at magsisimula tayo dito sa Oscar Pond. Medyo maingay ngayon kasi umaagos ang tubig mula sa filter. Isama natin yung astig na pulang Oscar sa Oscar Army. Tingnan niyo ang ganda ng pond na yon. Pinakamaganda at sobrang linaw ng tubig. Ang isdang to'y perpektong bagong dagdag. Literal na perpekto at astig. 3, 2, 1. Ayan na siya. Ayos. Habang nandito tayo mga tol, naglalagay din kami ng jaguar cichlids dito. Mayroon kaming malalaki, kaya ilalagay na rin natin itong jaguar sa Oscar Army. 3, 2, 1. Ayan na siya mga tol. Pupunta tayo sa cichlid pond para ilagay ang African cichlids. Nandito na tayo. Tingnan nyo, may palaka. Kumusta pare? Nandito na ang 3 nahuli nating African cichlid. Kagaya ng sabi ko, sinisira na ang lugar na to ngayon. Dati mas marami pa at ilalagay natin siya sa cichlid pond ko. Ayan na sila. Ang gagandang aso na cichlid. Tingnan mo to, higanteng orange na crawfish. Hang lupit! May ilang malalaking orange sa Crawfish Jungle Gym ko ngayon. Pero ito na yata ang pinakamalaki. Isama na rin natin. Kita mo, yan yung malalaking sinasabi ko. Higanteng orange na crawfish. Mas malaki pa itong isa. Ilalagay natin siya sa tabi nito. Grabe. Dilampaso niya yung isa. Ang laki niya talaga. At idagdag din natin itong isa. Ito ang pikes cichlid na nahuli natin. Ilalagay natin siya sa cichlid pond bilang unang pike. Kaya dapat maganda ang resulta. Mukha siyang maliit na snakehead. Sige mga kaibigan, nandito tayo sa Tiki Hot Tank kasamang baby Oscar natin. Halos makatakas na siya. Kumalma ka lang. Isa siyang malikot. Ilalagay natin siya sa Tiki Hot Tank. Ayun na siya. Tingnan niyo kung paano siya lumangoy ng malakas. Wow, ang ganda ng itsura niya doon. O mga kaibigan, nakahuli tayo ng maraming magagandang isda ngayon mula sa maliit na sapa na kasalukuyang nasisira. Sinusubukan naming iligtas ang pinakamaraming isda na kaya namin mula doon. Kung gusto niyo bumalik kami at gumawa ng part 3, gaya ng sinabi ko, pumunta lang kayo sa ibaba, mag-like, mag-comment sa baba, at mag-subscribe kung hindi pa kayo nakasubscribe. Kita-kits tayo sa susunod. Peace out!